Kamusta pong muli mga kabayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kabayan. Kahit po napakahirap po ng sitwasyon, buhay natin sa bagong Pilipinas. Sana po maingatan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa na tayo naroon, kahit po saan sulok din ng mundo mga katambay. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Siyempre po, shoutout po muna natin si Kingston po ng Japan, ng Hong Kong. Shoutout po sa inyo, Kingston. Thank you po. Mabuhay po ang mga kababayan natin sa Hong Kong. Ingatan po kayo at ingatan nawa po mga tambay. At sa lahat po ng Pilipino, saan man sulok ng mundo, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong first time po mga tambay. Sa unang pagkakataon, sa tagal na po ng issue, last year pa, ay hindi po nagsasalita ang tinagurian po ng Vice President Sara Duterte na tambaluslos mga tambay. Ang kanyang tinatawag na tambaluslos. Ang speaker daw po. At ayon po ito sa ating mga kababayan, di umano, at ayon na rin mismo sa Vice President, ang kumukontrol po ng ating kaperahan. Ang speaker daw po na tambaluslos at ang saldiko, mga kababayan, yan po ang sinabi ng Vice President. Ngayon po, nagsalita na po sa unang pagkakataon. At syempre po, pinatikos po niya ang mga sumisira daw po, ang kumakalaban at sumisira sa institusyon po ng Kamara mga katambay. At syempre, ipinagmalaki rin po nila ang kanila pong achievement mga katambay na nagawa po sa taong bayan. At syempre, kasama na po dyan ang pagbatikos sa sumisira daw po sa kanilang institusyon, sa institusyon ng Kongreso. Painggan po natin ang tinatawag pong tambaluslos ng Vice President, ang Speaker Romualdez mga katambay. Umpisahan na po natin. Ferdinand Martin G. Romualdez will address the body. Thank you, my honorable colleague. Distinguished deputy speakers, the majority leader, the minority leader, esteemed colleagues, honored guests, my fellow beloved Filipinos, today we assemble not merely to open another session of Congress, but to recommit ourselves to profound trust placed in us by the Filipino people. This chamber, the People's Chamber, stands as a testament to the enduring strength of democracy. Within these walls, we do not simply draft laws, we give life to the aspirations of a nation, and we shape the destiny of generations yet unborn. This gathering is a moment to reflect on our shared purpose, to serve as stewards of our nation's welfare, architects of its future, and guardians of its dignity. It's a reminder that leadership is not a privilege, but a responsibility, a sacred duty to act, to uplift, and to inspire. Leadership, as I see it, is not defined by the power we wield, but by the lives we change. It is measured not by the number of speeches delivered, but by the silent victories won in the hearts of our people. Victories of hope over despair, prosperity over poverty. In this chamber, our leadership must always be guided by a singular question: how does this serve the Filipino? Every law we pass, every debate we engage in, every budget we approve must answer this, for it is not in the pages of history, but in the lives of ordinary Filipinos that our legacy will be written and remembered. Last year, our nation weathered storms, yet remained resilient. While the final growth domestic product figures
for 2024 are still awaited, early projections indicate a solid growth rate in the range of 5.9% to 6.5%, despite the challenges brought about by a series of typhoons and global economic uncertainties. This performance is a testament to the industriousness of every Filipino farmer, worker, and entrepreneur who continue to drive our economy forward. This growth is the fruit of visionary leadership under President Ferdinand R. Marcos Jr. and his transformative Build Better, More infrastructure program, which injected over 1.2 trillion pesos into projects that now connect dreams to opportunities across the archipelago. Yet, let us be clear, numbers alone cannot define progress. Progress is meaningful only if it uplifts the lives of our people. Para saan ang pag-unlad kung hindi makikinabang ang ordinaryong Pilipino? While economic growth brought pride, inflation remained a challenge. And thanks to the decisive action, inflation eased to 4.9%, but the burden remains heavy for many families. Programs like Ayuda sa Kapos ang Kita Program, AKA, and Kadiwa ng Pangulo were launched not just as economic interventions, but expressions of our empathy. Governance, after all, must be both strategic and compassionate. Good governance demands transparency and accountability. This chamber is the vanguard of that principle. In the coming weeks, we will hold oversight hearings to ensure that people's money serves the people's needs. We will investigate the smuggling and hoarding that undermine our farmers and inflate food prices. We will probe 206 billion pesos in disallowed expenditures by the National Grid Corporation of the Philippines, ensuring energy reforms that lower electricity costs. We will demand answers for the 11.18 billion pesos worth of expired medicines and underutilized PhilHealth funds, an affront to every Filipino who struggles for access to healthcare. And we will scrutinize the alleged misuse of confidential funds, for no peso must go unaccounted for. Let this be our promise. Public trust is sacred, and this House will never betray it. Ang mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inaatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Yo mga tambay, ang pahiwatig po ng tinatawag pong tambaloslos ng Vice President Sara Duterte. Napakaganda po, di ba? Pinilatag po ang kanilang programa, kahit po programa nung nakaraang taon, 2024, nakita nyo po, nabanggit pa ang kanilang maayuda, pati ang kadiwa, at yung pinagmamalaki niyang akap, mga tambay, na tumutugon daw po sa kahirapan, mga tambay, at napakaraming programa na gagawa ng kanilang administrasyon, at lalong-lalo po siyempre ang institusyon po ng Kamara ay napakarami raw pong ginagawa, lalo po sa mga proyekto, programa, at siyempre sa kanilang pagbabudgeting. Pero hindi naman po sinagot ng speaker ang issue po ng 2025 national budget, kung bakit po yung blanco ay nalagyan po ng hindi humigit kumulang na 241 billion o peso, mga tambay. At ang nakikita po natin, nagpalakpakan po, di ba? Nagpalakpakan po yata. Napakarami po nagpalakpakan ng mga congressman na hindi po yata tumanggap ng 100 to 150 million para po sa pagpapa-impeach sa Vice President sa institusyon po
ng House of Representatives, mga kababayan. At syempre po, nabanggit din po ng Speaker yung kanilang ginagawang investigasyon, lalo sa confidential fund. At syempre po, hindi po sila titigil. At nagbanta na naman po ang Speaker, mga tambay. Nagbanta na naman po sa mga smuggler, mga tambay. Ang mga smuggler daw po, kasi nga po, ang ating mga bilihin, syempre po, ay napakataas dahil nga raw po may mga smuggler, di ba? Kaya tutugisin na naman nila, nagbanta na naman. Napakatagal na po nagbabanta po ng bagong Pilipinas, di po ba? Pag-upo pa lang po noong 2022 ay nagbanta na po sila sa mga smuggler at carter. Pero ngayon, umpisa na naman po ang pagbabanta, mga tambay. Kasi po, kailangan po nila magpabango sa taong bayan. Napakasasarap pong pakinggan ang sinasabi pong mga achievement na gawa, mga proyekto po nila at napakarami pong achievement na inilatag po na sinabi po ng Speaker. Napakaganda po pakinggan kung yun po ay naging totoo at makatotohanan at naramdaman po ng Pilipino. Ang tanong, naramdaman po ba ng Pilipino ang pag-unlad? Nakaginhawa po ba tayo? Nakatingin po ba tayo ng ginhawa, mga kababayan, sa ating bansa ng 3 taon? O ang guminhawa po at nakinabang na malaki sa sinasabi po ng Speaker na mga proyekto po at yun daw po nakakarating po sa taong bayan ng serbisyo po ng bagong Pilipinas at ng kanilang institusyon. Naramdaman po ba ng mga Pilipino ang mga plano at mga ginagawa po nila? Hindi. Ang nakaramdam po noon ay mga politiko. Mga politiko po ang nakaramdam, mga kababayan. Di po ba? Ramdam na ramdam po nila ang pagbabago po sa kanilang buhay. Kasi kung ibabalik tanaw po natin noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po nila naramdaman ang kanila pong buhay at yung kanilang katayuan ng 6 na taon. Kasi hirap na hirap po sila sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung ginagawa po nila ngayon na sinabi ng Vice President na kinukontrol lang ng 2 tao ang pera ng bansa. Hindi po nila nagawa yan ng panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kaya po ngayon, masayang-masaya po yata ang ating mga congressman, mga senador. Nakontrol po nila ngayon. Meron pong patotoo dyan at may hawak pong mga ebidensya ang Vice President sa ginagawa po nila sa ating pera. Real talk. Kaya nga po hindi nila maimbestigahan ng Vice President eh. Di ba? Dahil maraming hawak na ebidensya ang Vice President na magsasabi po na talagang naglalagay po sila ng mga extraordinary po sa ating pong budget, mga tambay. Sa katunayan, usapin na po sa Supreme Court. Kaya nga po lumalabas na po ang katotohanan na talaga pong may hocus-pocus po ang nangyayari po sa pera ng bansa. May hocus-pocus na ginagawa po sila. Pero pilit po nilang pinagtatakpan at syempre po, dadalin lang po nila yan sa issue po ng Duterte, impeachment, at syempre po sa dating Pangulong Duterte at kung ano-ano pa, sasamahan pa ng mga kaso at kung anong issue na sinasabing mga fake news pa ang kanila pong panira sa mga Duterte. Kaya po dito mga katambay, sino po ang paniniwalaan ng taong bayan? Maghahalala na. Sino po mga katambay? Sa tingin po ba nila makakabalik pa sila sa 20 Congress? Itong mga crocs na tinatawag po at mga buhaya farm, mga katambay. May kanta po tayo dyan. Kantahan po natin ang speaker at ang mga congressman na nahandun po sa kanilang chambers, mga katambay. Kantahan po natin, mga tambay, kung paano po ginagawa nila ang ating pera, mga tambay. Ito po ang kanta po natin sa mga congressman na napakaganda po ng ginawa ng 3 taon sa ating bansa, lalo sa ating kapirahan, mga katambay. Pakinggan po natin ang kanta. Pakinggan nyo ang sigaw ng bayan. Sa harap ng panlilinlang kami lumalaban. Di namin malilimutan, di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan nyo yan!
205, dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon, pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino, presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho, ospital ay kulang. Pero inuunan nyo ang manira at mamulitig ka, mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Alam naming laro nyo, klaro ang motibo, kapangyarihan hindi serbisyo, ganyan kayo diba? Totoo tiwala ng bayan, tinapon sa putikan, dahil gusto nyong kontrolin ang gobyerno sa inyong kamay. Duterte ang pangalan, kinatatakutan nyo kaya kahit walang sala, gusto nyong pabagsakin pero mali ang kalaban nyo, mali ang inaapi nyo, dahil kasama niya ang bayan, hindi kayo ang panalo. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota. Yan po mga tambay, totoo po yun. May hangganan po ang lahat. May hangganan po mga congressman. Lalo-lalo po sa tinatawag pong tambaluslos ng Vice President. May hangganan po. Speaker Romualdez, may hangganan po lahat, may hanggahan. Mayroon pong tuldok ang lahat mga kababayan. Dito po sa nangyayari po, sa ngayon po, kayo po ang nasa posisyon at kapangyarihan, Speaker, at kasama po ang inyong pinsan, may hangganan po ang lahat mga kababayan. Darating po ang panahon para po naman maimbestigahan lahat. Lahat po ng congressman na pumirma at lahat po ng congressman na may issue po ng korupsyon ay maimbestigahan po yan. Pagdapo po, sana po gawin po ng Agila ng Mindanao. Pag siya na po ang nakadapo sa Malacanang. Napakarami po kasing issue na puro pera po ang issue po sa loob ng 3 taon. Hindi po basta-basta pera po mga kabayan. Hindi basta-basta. Napakalalaking numero po ang ginawa po nila na hindi po maipaliwanag at pilit po pinagtatakpan ang issue nila sa mga Duterte, ang pangtakip mga kababayan. Kaya po dito po mga kababayan, ngayon po narinig po natin ang magiting na tinatawag pong tambaluslos ng Vice President. Siyempre po, ipinagtanggol po ang kanilang chambers, ang kanilang grupo na sila po ay matitindi at matitino at walang po pwedeng gumiba sa kanilang institusyon mga tambay. Ang kanilang trabaho ay para daw po sa Pilipino. Hindi raw po para sa kanila mga tambay. Pero nakikita naman po sa mga itsura nila at pangangatawan kung kanino po ang trabahong ginagawa nila. Kumpara mo sa taong bayan na naghihirap. Sila naglalakihan mga kababayan. Ayan po mga kababayan, sana po loobin po makalusot po ang PDP laban senatorial natin mga tambay para po magkaroon na po ng fair investigation sa lahat po ng issue ng korupsyon sa ating bansa. Napaka-importante po na makapasok po ang PDP laban mga tambay. Ang Team Suka ay kailangan po makapasok. Ang Team Suka mga kababayan. Dahil po na panahon na po na magkaroon na po tayo ng fair investigation, fair justice, lalong-lalo po ang sa ginagawa po ng gobyerno po sa napakaraming issue sa loob ng 3 taon. Kailangan po natin makapasok si Senator Batogo, si Senator De La Rosa, siyempre po, at si Senator Go, si Congressman Attorney Congressman Marcoleta, Attorney Vicente Lambino, si Apollo Kibuloy, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, at Attorney Jimmy Bondok, at Attorney JB Hinlo mga tambay. Kailangan po sa Senado yan. At siyempre po, doon po sa mga distrito po natin mga kabayan, distrito po natin, iwasan po natin at huwag na po natin tangkilikin sa darating na halalan ang lahat ng tumangkilik po doon po sa pirmahan po na meron daw pong 100 to 150 million ang bawat pirma ng mga kagalang-galang di umano na tinatawag na mga crocs o buhaya daw mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay
Sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Maging matalino po tayo sa pagboto mga tambay. Hindi po natin kailangan ang mga politiko katulad ng 19 Congress, puro salita at puro issue ng korupsyon ang nahita natin sa kanila. Paalam, ingatan nawa, bye-bye.